You really like this, ha? Hinahamon niyang saad dito. Eh, sino ba ang nagsimula, di ba ikaw? Natatawa namang sagot nito, akala ko ba, kakainin mo ko. Napataas ang isang kilay niya at wala sa sariling hinawakan ang damit nito para simulang habaran ito. Nakapatong pa rin ito sa kanyang tiyan habang siya ay nakahiga sa kama. Napangiti naman ito at lumabas na naman ang kapalyahan nito nang hinahalikan siya nito sa labi. Sa halip na matigilan ay nagpatuloy siyang ibaba ang zipper ng dress nito, nang tuluyang hinubad niya ang dress nito ay ito naman ang pinahiga niya sa kama, habang nanatiling magkahinang ang kanilang mga labi. You are the best part in my life, Mon. Malambing na sambit niya naman dito, and I am the luckiest girl on earth dahil ako na ang mahal ng isang Sam Ramirez. Malambing na sagot naman nito sa kakamandat sa kanya. She left her home. Kinabukasan nagising si Sam sa mga hangin na pumapasok mula sa terrace. Sa pagdilat niya ay may nakita naman siyang papel sa kanyang tabi. Isa iyong liham para sa kanya mula kay Kirk, binasa niya iyon. Ngunit para lang mapatakip sa sariling mukha nang mabasa niya ang buong nilalaman yun. Dagli-dagli siyang lumabas ng kwarto at pumunta sa sala. Nadatnan naman niya si Mon na abalang tinutulungan si Manang Soledad sa paghahanda ng almusal. Good morning, Sam. Tipid na sambit nito sa kanya na bahagyang nangunot ang noo nang makitang humahangos siya pababa ng hagdan. Sa halip na sumagot ay tuloy-tuloy lamang ang paglabas niya sa bahay. Hanggang sa natigil siya sa paglalakad nang mapako ang mga mata sa parking lot. Inilibot niya ang mga paningin sa paligid ngunit wala na siyang nakitang sasakyan ni Kirk doon. Saka naman siya malalim na napabuntong hininga at nagsimulang humapdi ang kanyang mga mata. Sam, may problema ba? Tanong ng nagtatakang Simon na nakatayo mula sa kanyang likuran. Naramdaman na lamang niya ang panghahapdi ng mga mata. Kasunod naman yon ang unti-unting pagharap niya sa kanyang likuran. Mon, tanging nasambit siya habang luhaang nakatitig dito. Sa nakita ay mas lalo naman itong nagtataka at nag-alala, mas lalo itong lumapit sa kayam-akap sa kanya. Sam, what happened? Tanong ulit nito habang yakap-yakap siya. Luhaang kumalas siya sa pagkakayakap dito, saka naman niya ibinigay dito ang liham ni Kirk sa kanya. Binasa nito ang letter. Sa pagbabasa nito, makikita sa mga mata nito ang gulat at kasiyahan. Halatang hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ni Kirk sa kanya. Nalaman na pala ni Kirk ang tungkol sa atin Mon and I didn't expect na hindi siya magagalit sa atin, kundi masaya siya para sa atin, luha ang wika niya. Sa sinabi niya ay niyakap naman siya nito ulit ng mahigpit. Napakabait ni Sir Kirk, Madam Sam, tinig ng isang matandang babae mula sa kanilang likuran. Nang marinig nila ang boses nito ay kumalas sila sa pagyakap sa isa't isa at napaharap kay Manang Soledad. Dahil sa halip na magalit siya ay hindi, mas pinili niyang magpaubaya para sa kasiyahan po ninyo. Ang ibig bang sabihin nito Manang, ay alam niyo kung alam niya ang tungkol sa amin ni Mon? Opo, malalim itong napabuntong hininga. Bago po siya tuluyang umalis ay pinapasabi niya po palang alagaan niyo po si Ma'am Mon. Pagka-uwi niya po ulit dito sa Pilipinas ay saka raw po kayo mag-usap tungkol dito. Thank you Manang. Luha ang sabi naman niya. Oh, ba't ang tahimik ng babe ko? Nakangiting sambit ni Sam nang yakapin niya ito sa bewang.
Kasalukuyan silang nasa terrace at hinawakan naman nito ang kamay niya na nakayapos sa bewang nito. Nagtataka lang ako, Sam, bakit hindi man lang nagalit si Dad? I mean, di ba dapat magulat or magalit siya? Tapos, kagad din siyang bumalik ng Thailand. For what? About work? Di ba sabi niya 1 week muna siya rito? Nakangiting pinaharap naman niya ito at hinawakan ang baba nito. Pwede bang hindi muna natin isipin yan? Malalaman din natin yan pagka-uwi niya dito. At, tungkol naman sa trabaho niya, alam mo naman si Kurt, may mga urgent meetings sa iba't iba niyang branches. Pero, hindi na nito naituloy ang sasabihin ng isang halik ang kanyang ginawa sa mga labi nito. Napapikit na lamang ito at napangiti, baby, ang naughty mo na, natatawang saad nito. Sa kapulaitan naman niya ay binuhat niya ito at ipinatong sa kama, ang saya-saya ko lang ngayon kasi. Akala ko mahihirapan pa tayong sabihin sa kanya ang tungkol sa atin. Sa isip ko, parang panaginip lang ang lahat, sino ang mag-aakalang ang anak pala ng mapapangasawa ko ang papakasalan ko. Papakasalan, sambit naman ni Mon, pwede ba yun? Nasa Pilipinas tayo. Baby, syempre dun tayo sa Thailand. Hinawakan niya ang mukha nito habang titig na titig siya rito. Hahaha, baby. I'm just kidding. Ikaw talaga, kakagaitan at kainin kaya kita dyan, kagatlabi niyang sabi. Well, I like that, palaban na sagot naman ni Mon, saka ito pamatong sa kanya. Wala na siyang nagawa nang pumaibabaw ito sa kanya at pinaghahalikan siya nito sa mga labi. Nanggigigil na mahihinang kinagat-kagat naman niya ito sa labi. Nakaramdam na lamang siya ng pang-iinit sa ginawa nito. Iyon talaga ang kanyang kahinaan lalo na't hinawakan nito ang kanyang mga kamay at ipinatong nito iyon sa dibdib nito. You really like this? Ha? Hinahamon niyang saad dito. Sino ba ang nagsimula, di ba ikaw? Natatawa namang sagot nito, akala ko ba, kakainin mo ko. Napataas ang isang kilay niya at wala sa sariling hinawakan ang damit nito para simulang habaran ito. Nakapatong pa rin ito sa kanyang tiyan habang siya ay nakahiga sa kama. Napangiti naman ito at lumabas na naman ang kapalyahan nito nang hinahalikan siya nito sa labi. Sa halip na matigilan ay nagpatuloy siyang ibaba ang zipper ng dress nito, nang tuluyang hinubad niya ang dress nito ay ito naman ang pinahiga niya sa kama, habang nanatiling magkahinang ang kanilang mga labi. You are the best part in my life, Mon, malambing na sambit niya naman dito, and I am the luckiest girl on earth dahil ako na ang mahal ng isang Sam Ramirez, malambing na sagot naman nito saka komandat sa kanya. She left so